Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos ng ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik ng inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng mga nahuhut-hut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin muna ninyo ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya sa hapong ito, magandang makita ang ating ebanghelyo. Ano mas mahalaga? Ang panlabas o ang loob? At madalas binibigyan pansin natin yung labas. Kung ano nakikita, anong napapansin. At madalas yun ang binibigyan diin natin sa buhay natin. Anong sasabihin ng iba, anong mapapansin ng iba. At masyado tayo nakatuon sa anong makikita ng iba. Lalo na sa panahon ngayon, dulot ng social media, nilalagay natin ang lahat kung ano ang ilalike ng mga tao, kung ano mapapansin ng mga tao, kung ano ang nakikita. Kaso nga lang, yung nakikita, pwedeng gumawa ng ilusyon na malayo sa loob. At ito ang pinupuna ni Jesus sa ating ebanghelyo. Pinupuna niya mga pariseyo at iskriba dahil mas binibigyang halaga nila ang nasa labas. Anong nakikita, anong napapansin. Siguro kung ang mga pariseyo at iskriba ngayon ay nabubuhay sa panahon ngayon, ang mas binibigyang importansya nila kung ilang likes at shares ang meron sila. Minsan ganon din tayo. We base everything on likes and shares. But we forget what is in the heart. At sana bilang mga deboto ng Poong Nazareno, hindi natin hinahangad ano ang makikita ng iba, kundi ano ba ang nilalaman ng puso.
At yan ang deboto ng Poong Nazareno. Ang deboto ng Poong Nazareno, handang hubugin ang kanyang puso ng salita ng Diyos. Handang hubugin ang kanyang puso ng pagmamahal ni Jesus. Handang hubugin ang kanyang puso ng grasya ni Jesus. Pwede kasi, pagkatapos magsimba, magpapapicture ka, kunyari nagdadasal ka, tapos ipopost mo, para sabihin ng mga kaibigan mo, ay, madasalin siya, bait-bait niya, galing siyang Quiapo. Pero pagdating naman sa bahay, Armalite naman ang bibig. Ay, parang hindi yata nag-uugnay, ano? Pwede nga dito sa Quiapo, nakataas ang kamay magdasal. Pero pagdating naman sa bahay o sa kapitbahayan, varsity ka ng chess miss, things don't add up. Pero sana ang buhay at gawain nag-uugnay. At ito sinasabi ni Jesus, unahin muna yung loob. Unahin muna yung puso. Hubugin ang puso at yung panlabas, susunod na lang yan. Because what is from within is always seen by the way we live and behave. Ang laman ng puso ay nakikita sa ating pagtrato sa iba. Ang laman ng puso ay nakikita sa pagmamalasakit natin sa iba. Kaya magandang paalala ng Ebanghelyo sa atin bilang mga Kristiyano at deboto ng Poong Nazareno. Ano ba ang pinakamahalaga? Panlabas o panloob? At sana bilang deboto at nagmamahal kay Jesus, pwede nating sabihin, ang loob ang uunahin ko, ang labas ang susunod. Susunod na lang yan. Kung ang loob at ang kalooban ko ay handa kong buksan kay Jesus na nagmamahal sa akin. Kay Jesus na pinagtitiwalaan natin. Kay Jesus na handa nating isuko at ipasakamay ang lahat. God cares for us. God loves us immensely. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kung ganun ang kalooban natin, ang pamumuhay natin ay puno ng tiwala sa Diyos, puno ng may pagmamahal sa Diyos, puno ng pag-asa sa Diyos. Amen.